Tingnan mo yan, yung confidence level niya, no? Nakikita niyo yan? Ipapakita namin sa inyo kung paano mag-react si Pangarap sa mga barako. Isang magandang araw, mga boss amo. Ngayong araw ay ipapakita namin sa inyo ang meeting ritual ni Lakandula, Asmus at Diwata. Hindi lang kay Buhawi na may crush kay Diwata, kundi pati sa mga ibang miyembro ng Barako Pack. At syempre, inuna ko ang pinakaastig at ang pinakamalakas na si Lucas. Cool na cool ang lakad, sabay ihi sa may pine tree. At ang gusto lang naman niyang ipabatid ay dumating na ang boss. Hindi pinansin ni Lucas ang tatlo, bagkus ay nakuha ang atensyon niya nang tumahol sina Biwan at Buhawi. Sumunod kong pinalabas si John Wick. Nakita niya? Akala ko kung ano na, yun pala ay hinabol ni Pangarap si Asmus. At nung makita ko na wala namang bad behavior si John Wick sa tatlong aso, ay pinakawalan na namin ito. Parang laruan, John Wick. Okay, so tinitingnan lang. Yan ang tama eh, ganito ang balanseng aso. Tinitingnan lang yung aso, hindi niya sinusugod. Di ba? Good job. Ang panghuli kong nilabas ay si Pyongyang. May konting excitement si Pyongyang, kaya ang ginawa ko ay pinakalma ko muna siya. Okay din, ano? Maganda ang pinakitang behavior ni Pyongyang kay Lakandula at Diwata. Ngunit nung kay Asmus na, si Asmus ang may problema. At inamoy ulit ni Pyongyang si Lakandula. Tingnan mo yan, yung confidence level niya, no? Nakikita niyo yan? Hindi man lang bumahag ang buntot, di ba? Cool pa rin siya. Pag ganyan ang aso, madaling makaka-adjust yan. Yan. Successful ang meeting ritual ni Lakandula, Diwata at Asmus. Ngunit mayroong kailangang gawin kay Asmus para tumaas ang kanyang self-confidence. Ay, hello Kobe. Kanina ka pa nagpapapansin. Papalabasin namin lahat ng barakong aso. Tapos lahat ng mga bulinggitong, yung mga bagong aso ko, nandun sa closed playground na yon. Ipapakita namin sa inyo kung paano mag-react si Pangarap sa mga barako at paano mag-react yung mga barako kay Pangarap. Yun ang gusto naming ma-achieve dito sa mga to. Yung nagkakaisa at playful pack lang, walang away. Okay? Labas natin. Ganito ang ginagawa naming pag-off-leash ng mga aso namin. Kailangan ay naka-seat position, kalmado at makikipag-eye contact bago namin sila hayaang lumabas. At kapag nasa labas na sila ay hinahayaan namin silang maglaro, ngunit kailangan ay laging may bantay. Pagmasdan natin ang trato ng Barako Pack kay Pangarap. Si Pangarap ang nagbibigay ng kulay sa kanilang paglalaro na kahit na ang bugnuting si Lapu-Lapu ay walang epekto kay Pangarap. Si Lapu-Lapu, ang technique dyan, hindi mo pwedeng pakawalan agad. Dahil pag pinakawalan mo yan, mga away yan eh. Kailangan muna siya dito sa gazebo, kumalma siya, pag nakuha na niya yung rhythm, tsaka mo siya papakawalan. Ganda-ganda talaga nito. Oh. Solid na solid. Kailan ka magi-intervene sa ganitong play? Actually, play lang yan, hindi yan fight. Kung fight yan, wala na. Wasak na ang katawan ni Pangarap. Putol na ang buto niya. Yan ganyan, kayang-kaya ni Pangarap yan. Hindi mo kailangan mag-intervene. Yan. Tinan niyo yung rhythm, yung katawan ni Lapu-Lapu tsaka ni Pangarap para sila nagsasayaw. Nagsisway sila. Yan. At malalaman mo naman si Pangarap, kung ayaw na niya ng play, ay siya yung mag-initiate ng growl kay Lapu-Lapu. Tinan niyo, kasyang-kasya yung buong leeg ni Pangarap, no?
Yan, okay. Pinning down. Pinning down Pangarap. Gusto ni Lapu-Lapu nasa ilalim si Pangarap. Si Pangarap naman gustong-gusto niya sa ilalim siya. At kapag nandito ako, hinawakan ko si Pangarap, bawal mag-play. Shh! Shh! Lapu. Eto na, yan. Yan, dalawa. 2 against 1. Tingnan natin. Dito, mas intense yan eh. Kailangan mo na ng talagang bantay dyan. Kasi kung minsan napapadiin yung kagat nila kay Pangarap eh. Star-Lord. Papahintuin natin. Shh! Hey! Hey! Shh! Shh! Okay? Ganun lang kapag sobra na. Imagine mo si Diwata at si Asmus, ganito ang behavior towards the Giants, diba? Mas masaya. Hindi na lang si Pangarap yung lalaruin ng Giants, meron na siyang Diwata, Asmus. At syempre, aabangan natin si Lakandula. Aabangan nating pare-pareho si Lakandula dahil siya ang pinakabago at isa sa mga pinakamalakas na magiging miyembro ng Barako Pack. Good job! Yan, ganyan! Nakakatuwa din ang pagbabago ni Lapu-Lapu na kahit si Dilim ay paali-aligid ay hindi na niya inaaway. Napakalaking tulong talaga na inilalabas ang mga aso sa iba't ibang lugar upang matulungan sila sa pagbabago ng kanilang ugali. Kapag ang aso mo ay kalmado na, yan, nakahiga, tapos yung galaw nila ay mahinahon na, hindi na mabilis, ibig sabihin yan ay kalmado na sila. Yan, fulfilled na yan. Nagawa na nilang ma-release yung kanilang excess energy sa magdamag na pagtulog nila sa kanilang cages. Wala na yun, ubos na yun. Yan, normal na naman sila. Kaya dapat ang mga aso nyo ay laging pinapakawalan sa playground kung may playground kayo. Kung wala kayong playground, dapat ay inilalakad nyo sila lagi para ma-achieve nyo yung ganyan kakalmadong pack. Lalo na yan, si Pangarap, napakahirap i-fulfill niyan dahil ang gusto niyan, laging takbo ng takbo, laging laro ng laro. Kapag nakita mo na si Pangarap na ganyan ang kanyang body language, okay na yan, solved na yan. Ang pag-aaso ay parang isang pamilya. Ikaw ang padre de pamilya. At bilang isang padre de pamilya ay ikaw ang magpo-provide ng mga pangangailangan nila. Ikaw ang magdidisiplina at hindi pwede na lahat ng gusto ng aso mo ay susundin mo. Kalmado na rin sir. Fulfilled na rin. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panunood. Hindi naman kuha-kuha eh.